Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers na nga ang masasabi kong isa sa mga pinakamagandang ginawa nitong trade deadline, acquiring D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura at syempre ang biglaang trade kay Pat Beverly kapalit ni Mo Bamba. Pero sa kabila ng mga trades na ito, makukonsidera ba natin na ang Lakers ay isa sa mga team to beat at masasabi ba natin na bumabalik na sila as contender this season? Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to, pag-usapan natin. Hachimura ay mahalin tulad ko ang galawan nito kay Kyle Kuzma na versatile din na may shooting. Kaya sigurado ako magiging perfect fit ito sa Lakers heading to the end of the elimination round ng season. Next is Jared Vanderbilt. Honestly, hindi ko rin to kilala tong player na to. Pero ito talagang nakitaan ko ng huge impact sa purple and gold. Dahil sa sipag nitong maglaro, lalo na sa defensive end ng team. Isa siya sa versatile wing na alam mo kung saan pupwesto, lalo na sa husay nito sa pagkat sa baseline. Dagdag mo pa yung mga hustle game. Hindi basta-basta sumusuko sa mga elite shooters ng kalaban. At nakita na natin to nung pinadepensahan sa kanya si Luka Doncic, na talaga namang pinahirapan niya at unti-unting na shutdown towards the end of the game. At isa ito sa tingin ko na magiging Trevor Ariza ng 2008-2009 era
na alam naman nating nagbigay ng energy para lang matulungan ang team heading to the championships. Last will be Mo Bamba. Mo is one of the best player ng draft class niya sa pagkakatanda. At isa ito sa mga inaabangang player noon dahil sa tangkad nitong 7'1" na may wingspan na 7'10" na talaga namang magbibigay ng nightmares sa'yo inside the paint. Isipin mo ganun kalaki, katangkad, tapos ganun pa kahaba yung kamay. Talaga namang may kalalagyan yung bawat tira mo. Dagdag mo pa yung shooting ability nito, lalo na beyond the arc. Dito masasabi ko na isa sa contender team na dapat respetuhin this season. Imagine this lineup with LeBron at small forward once he gets healthy, Anthony Davis at power forward position, and Mo at the center plus elite shooters like Malik Beasley and D'Angelo. At lalim ng bench na meron ng purple and gold with Dennis Schroeder, talaga namang mabigat. Kita naman dahil unti-unti nang umaangat from 13th seed na ngayon ay pasok na sa playing spot at 9th place. Even wala pang LeBron James due to injury. At kung magpapatuloy ang gantong laro at kung mas lalo pang ma-build up ng Lakers ang kanilang chemistry, malamang sa malamang, malayo pa ang mararating ng upunang ito. Kayo, ano sa tingin ninyo? Talaga bang mako-consider natin ang Lakers na contender this season? Comment lang sa baba, babasahin ko ang mga reactions ninyo. Peace out.